Hindi na ako makatiis, Buboy. Hindi na. Bulong ko sa hangin. Ang bawat salita ay isang talim na sumusugat sa aking lalamunan. Ang gabi ay bumabalot sa amin, kasing itim ng kinabukasan na pilit kong tinatakasan. Ang amoy ng alak, ng pait ng takot, ay kumakapit sa bawat hibla ng aking damit. Sa bawat sulok ng aming munting barong-barong sa Laguna. Sa loob, humihilik si Ramon, ang halimaw na bumubulag sa aking pag-asa. Sa labas, nakayakap sa akin ang aking panganay, si Buboy. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumakapit sa aking palda na tila ito ang tanging lubid na makakapitan sa gitna ng malalim na bangin. Takbo, Nay! Tumakbo na po tayo! Bulong din ni Buboy. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig ng gabi at sa takot na bumabalot sa aming lahat. Sa likod niya, nakakapit din si Andres. Ang gitna, ang tahimik na bata na ang mga mata ay laging puno ng katanungan. At sa aking kandungan, mahimbing na natutulog si Estela, ang bunso, ang pinakapresko, ang bulaklak na ayaw kong malanta sa tigang na lupa ng aming buhay. Napahigpit ang yakap ko sa kanila. Oo anak, tatakbo tayo sa malayo kung saan hindi na tayo mahanap ng tatay nyo. Ang aking mga daliri ay humawak sa lumang bag na pinaglagyan ko ng ilang damit at kaunting ipon. Hindi ito sapat para sa panibagong buhay, pero sapat ito para sa simula, para sa pagtakas. Ang dilim ay kaibigan namin ngayon. Ang tunog ng kuliglig ay malayo. Malabong huni ng ibon ang tanging saksi sa aming paglisan. Bawat hakbang ay mabigat, tila ba ang lupa mismo ay ayaw kaming pakawalan. Ngunit ang bigat ng takot, ng pang-aabuso ay mas mabigat pa kaysa sa anumang lupa. Nay, saan po tayo pupunta? Tanong ni Andres. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngumiti ako. Isang pilit ng ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Kung saan ligtas anak, kung saan walang sakit, kung saan tayo magiging masaya. Ang Laguna ay malaki, ngunit ang mga anino ni Ramon ay tila sumusunod sa amin sa bawat kanto. Hindi kami makakalayo ng ganoon kadali, ngunit hindi ako susuko, kailanman. Nakarating kami sa isang maliit na bayan, malayo sa dating buhay. Isang barong-barong na halos gumuho na ang aming naging kanlungan. Ang bubong ay butas-butas, ang dingding ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy. Ngunit ito ay amin, ito ay ligtas. Dito muna tayo mga anak, sabi ko, habang inilalatag ang lumang kumot sa sahig. Ang mga bata ay pagod na pagod, ang kanilang mga matay halos nakapikit na. May makakain po ba, Nay? Tanong ni Buboy. Ang kanyang tiyan ay kumakalam. Napabuntong hininga ako. Ang bag ay halos walang laman. Meron anak, pipilitin kong magkaroon. Kinabukasan, lumabas ako ng bahay. Iniwan ng mga bata na natutulog. Ang sikat ng araw ay tila nangiinsulto sa aking kalagayan. Ang bawat tao na nakasalubong ko ay tila nanguhusga. Ngunit wala akong pakialam. Kailangan kong kumilos. Nakakita ako ng trabaho bilang isang labandera. Bawat kuskos ng sabon, bawat piga ng damit ay tila paglilinis din ng aming nakaraan. Ang aking mga kamay ay naging magaspang at ang aking likod ay laging masakit. Ngunit sa bawat sentimong kinikita ko, nakikita ko ang kinabukasan ng aking mga anak. Kumain kayo ng marami mga anak, sabi ko habang inilalagay ang kaunting kanin at tuyo sa kanilang mga plato. Ang kanilang mga mata ay nagniningning. Ang kanilang mga ngiti ay ang aking gantimpala. Salamat po, Nay. Sabay-sabay nilang sabi. Ang mga taon ay lumipas, ang mga bata ay lumaki. Ang barong-barong ay nanatiling barong-barong. Ngunit ang loob nito ay puno ng pag-asa. Nag-aral sila sa pampublikong paaralan. Nagtiis sa lumang uniforme at sirang sapatos. Ngunit ang kanilang mga utak ay matalas, ang kanilang mga pangarap ay malaki. Buboy, mag-aral ka ng mabuti ha.
Para makatapos ka, sabi ko sa kanya isang gabi habang tinatahi ang kanyang sirang pantalon. Opo, Nay. Gusto ko pong maging ininyero, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame. Tila ba nakikita na niya ang kanyang kinabukasan. Ikaw naman, Andres. Baling ko sa gitna. Anong gusto mong maging? Gusto ko pong maging doktor, Nay. Para ako na po ang gagamot sa inyo kapag may sakit po kayo. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa aking magaspang na kamay. Ngumiti ako. Ang aking puso ay lumambot. Sana, anak, sana. At si Estela ang bunso, ang pinakamakulit. Ako po, Nay. Gusto ko po maging isang artista. Yung sikat na sikat po. Natawa ako. Maging ano ka man, anak. Basta maging masaya ka. At huwag mong kalilimutan ang pinanggalingan mo. Ang mga taon ng paghihirap ay tila naging ginto sa aking mga kamay. Bawat patak ng pawis, bawat puyat ay nagbunga. Nagtapos sila isa-isa. Si Buboy na naging ininyero, si Andres na naging doktor, at si Estela na naging isang matagumpay na negosyante. Nay, nakapasa po ako sa board exam. Sigaw ni Buboy sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Anak, salamat naman sa Diyos. Bulong ko. Ang luha ay umagos sa aking pisngi. Ang aking mga panalangin ay dininig. Nakuha ko na po ang lisensya ko, Nay. Doktor na po ako. Sigaw naman ni Andres, ilang taon pagkatapos. At si Estela, Nay, may sarili na po akong tindahan. Malaki po. Ang aking puso ay puno, ang lahat ng paghihirap ay nawala na. Akala ko. Lumipas ang mga buwan, naging taon. Ang mga tawag ay unti-unting dumalang. Ang mga bisita ay unti-unting nawala. Ang mga pangako ay unti-unting nalimutan. Nay, busy po ako. Maraming trabaho. Tatawag na lang po ako ulit. Boses ni Buboy sa telepono, tila nagmamadali. Opo, Nay. May operasyon pa po ako eh. Hindi po ako makakadalaw ngayon. Paliwanag ni Andres. Ang kanyang boses ay malamig. Nay, may meeting po ako sa Makati. Hindi po ako makakauwi ngayong weekend. Boses ni Estela. Ang kanyang tono ay may halong inip. Ang aking bahay ay naging tahimik. Ang dating puno ng tawanan at kwentuhan ay napuno ng katahimikan. Ang mga dingding ay tila nakikinig sa aking nag-iisa. Wala na ba talaga silang pakialam? Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin sa lumang litrato namin. Ang apat na magkakayakap, puno ng pag-asa. Nagpatuloy ako sa paglalabada. Ang aking mga kamay ay mas lalong kumapal. Ang aking likod ay mas lalong sumasakit. Ang mga tao ay nagtataka. Bakit ako nagtatrabaho pa? Gayong mayroon akong matagumpay na mga anak. Ngumiti lamang ako. Ang aking ngiti ay puno ng pait. Ang hindi nila alam, nag-ipon ako. Hindi lang sa paglalabada, matagal na. Noong bata pa ang mga anak ko, nagtrabaho ako sa isang matandang amo, si Doña Elena. Mayaman siya ngunit mag-iisa. Naging parang anak niya ako. Christina, ikaw ang nag-alaga sa akin. Ikaw ang nagpatawa sa akin. Ikaw ang nagbigay kulay sa aking huling taon. Sabi niya sa akin habang nakahiga sa kanyang kama. Malapit nang pumanaw ang matanda. Doña Elena, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Sagot ko. Ang luha ay umagos sa aking pisngi. Higit pa dyan, Christina. Higit pa dyan. Kinuha niya ang aking kamay. May iniwan ako sa iyo. Sa safe ko. Lahat ng ipon ko. Hindi ko man lang nagamit. Sana magamit mo para sa kinabukasan mo at ng iyong mga anak. Nagulat ako. Doña Elena, hindi po pwede. Hindi po yan tama. Tama, Christina. Ikaw ang dapat magkaroon yan. Hindi ang mga kamag-anak kong naghihintay lang na pumanaw ako. At yun ang naging simula ng aking lihim. Ang malaking halaga ng pera ay nakatago sa isang bangko, sa isang account na walang nakakaalam. Balak ko sana itong ibigay sa kanilang tatlo, sa bawat isa.
Kapag nagkaroon na sila ng sariling pamilya, isang regalo, isang pamana. Ngunit ngayon, hindi ko na sigurado. Isang araw bumigay ang aking katawan. Ang laging masakit na likod ay tila nabali. Ang aking mga binti ay nanghina. Nahirapan akong bumangon. Kailangan ko ng tulong. Bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Hindi ko sila tinawagan, hindi ko sila inistorbo. Alam kong abala sila. Kaya kumuha ako ng isang tagapag-alaga, si Isabel. Isang dalagang probinsyana, malayo ang tingin sa mga matatayog na pangarap, simpleng babae lang. Magandang araw po, Lola Cristina. Bati niya, ang kanyang ngiti ay totoo. Ako po si Isabel, aalagaan ko po kayo. Si Isabel ang naging kasama ko sa mga huling taon ng aking buhay. Siya ang nagpakain sa akin, nagpaligo, nagbasa ng mga lumang libro. Siya ang nakinig sa aking mga kwento, sa aking mga panghinayang, sa aking mga pangarap na nawala. Ang ganda po pala ng mga anak nyo, Lola Cristina. Sabi niya habang nakatingin sa lumang litrato. Oo, magaganda silang tao, matatalino. Sagot ko, ang aking boses ay puno ng pait. Pero malayo ang loob. Bakit po, Lola? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kasi Isabel, minsan, ang mga pangarap ay nakakalimot sa pinanggalingan. Ang tagumpay ay nakakabulag. Ang sakit ay lumala. Bawat hininga ay mabigat. Bawat gabi ay puno ng takot. Ngunit hindi ako nag-iisa. Si Isabel ay laging nasa tabi ko. Lola, kumain na po kayo. Sabi niya habang iniaabot ang lugaw. Salamat anak. Bulong ko. Ang aking mga mata ay nakatingin sa kanya. Ang salitang anak ay matagal nang hindi ko nasasabi sa aking mga anak. Isang gabi habang ang buwan ay bilog at maliwanag, naramdaman ko ang lamig na bumalot sa akin. Ang aking hininga ay naging mabagal. Ang aking mga mata ay unti-unting pumikit. Isabel? Bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi na marinig. Po, Lola? Hawak niya ang aking kamay. May sasabihin ako sa'yo. Bulong ko. Ang aking huling lakas ay pilit kong piniga. Ang lahat ng ari-arian ko, ang lahat ng ipon ko, sa'yo ko ipapamana. Nagulat siya. Lola, ano po ang sinasabi niyo? Hindi po pwede. May mga anak po kayo. Wala na sila. Matagal na silang nawala. Ikaw ang nag-alaga sa akin. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mga huling araw. Ikaw ang tunay kong anak. Pero po, wala nang pero Isabel. Pangako, alagaan mo ang sarili mo at huwag kang maging katulad nila. At pagkatapos, ang lahat ay naging tahimik. Ang aking huling hininga ay bumitaw kasabay ng pait at pag-asa. Ang libing ay simple. Ang mga anak ay dumating, nakaitim sila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at sa wakas ng pagdadalamhati. Nay, bakit ganito? Bakit ka umalis nang hindi man lang nagpaalam? Bulong ni Buboy. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko man lang nasabi na mahal ko siya. Bulong ni Andres. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bakit hindi ko man lang siya nadalaw? Bakit ko siya pinabayaan? Si Estela. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nakita ko sila. Ako si Isabel. Ang nagsulat at nagpatuloy ng kwentong ito. Nakita ko ang kanilang pagsisisi, ngunit huli na. Pagkatapos ng libing nagtipon sila sa barong-barong. Ako ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Isabel, may iniwan ba si nanay na kahit ano? Tanong ni Buboy, ang kanyang boss ay may bahid ng pag-asa. Opo, sagot ko. Ang kanyang boss ay mahina. May sulat po siya at may ipinapamana po siya. Inabot niya ang sobre. Kinuha ito ni Buboy, binuksan niya. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ano to? Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla.
Binasa niya ang sulat ng malakas. Sa aking mga anak, kung binabasa niyo to, ibig sabihin wala na ako. Hindi ko alam kung bakit kayo narito. Siguro dahil sa obligasyon. Siguro dahil sa pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng pait na dinanas ko ay para sa inyo. Pinilit kong itago ang aking sakit, ang aking pag-asa, upang hindi kayo maabala sa inyong mga matatayog na pangarap. Akala ko kapag nagtagumpay kayo, magiging masaya ako. Ngunit ang tagumpay nyo ay naging daan ng aking pag-iisa. Ang mga tawag ay lumamig, ang mga bisita ay nawala, ang mga pangako ay naging abo. Hindi ko kayo sinisisi, ang buhay ay ganun. Ngunit sana natuto kayo. Sana ang aral na ito ay maging gabay nyo sa buhay. Ang pamilya ay higit pa sa pera, higit pa sa tagumpay. Ang lahat ng ari-arian, ang lahat ng ipon ay ipinamana sa akin. Ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang nagbigay ng kulay sa kanyang huling araw. At ako ang itinuring niyang anak. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang mga luha nila ay puno ng pagkabigla, ng pagsisisi, ng galit. Ano? Kay Isabel? Hindi pwede. Sigaw ni Estela. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Imposible. Wala namang pera si nanay. Naglalabada lang siya. Sigaw ni Andres. May malaking halaga po si Lola Cristina. Bulong ko. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Galing po sa dati niyang amo. Hindi po niya sinasabi sa inyo dahil gusto niya po sanang ibigay sa inyo kapag may sarili na daw po kayong mga pamilya. Pero nagbago po ang isip niya. Ang kanilang mga mukha ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga ambisyon ay tila gumuho. Ang aral na pilit itinuro ni Lola Cristina sa kanila ay sa huli lamang nila naintindihan. Napakasama namin, bulong ni Buboy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pinabayaan namin siya. Iniwan namin siyang mag-isa. Hindi ko man lang siya pinahalagahan. Bulong naman ni Andres, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Wala akong karapatan na tawaging anak niya. Si Estela, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nakita ko sila, nakita ko ang kanilang pagbagsak. Ang kanilang pagsisi ay totoo, ngunit huli na ang lahat. Ang aral na ito ay mananatili sa kanila. Ang aral na ang pamilya, ang pagmamahal, ay higit pa sa anumang kayamanan. At minsan, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa halaga ng pera, kundi sa halaga ng pagmamahal na ibinibigay mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang mga anak ni Lola Cristina ay natuto. Ngunit sa napakamahal na paraan. At yun ang aking huling natutunan. Ang pait ng pagsisisi, ang aral na sana ay maging gabay nila sa kanilang mga susunod na buhay. Hindi ako nagalit sa kanila, naintindihan ko na. At sa wakas, nagkaroon ako ng kapayapaan at ng aral bilang tagapag-alaga ni Lola Cristina. Itinuloy ko lamang ang istorya na kanyang isinulat. Kaya sana ay natutunan nyo ang aral ng kanyang buhay. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.